Ngayong buntag sa tanan o of course kung naamoy ang mga suhestyon, mga komento, ayaw mo kaulaw ha. Tuan ang tubagon unya sa laing episode sa ato ang Tech Talks. And of course, mga higala, mga kaagri, kauban nato karon usa ni sa to mga eksperto dinhi sa Department of Agriculture 11, ang ato ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Regional Alternate Focal, si Ma'am Miriel Bernardo. Good morning, Ma'am Miriel. Good morning, Madayaw Davao, and good morning sa atong mga listeners no sa ato ang FB Live. And of course, si Ma'am Miriel usab, aside sa regional alternate focal ni siya, siyempre technical expert ni and up ko sa Davao de Oro. When say up ko, Ma'am Miriel, agriculture Agriculture Provincial Coordinating Officer. So bale, ikaw ang murag nag-represent sa atong opisina dito sa probinsya sa Davao de Oro. And so far, kumusta man, Madam Miriel? Pila taon-taon na ba ka nahimong APCO sa Davao de Oro? Actually, it's an official memo last week pa, pero we are not officially on turnover in the Davao de Oro. So hopefully by next month, makasugod na ta og support or maka-service sa atong mga farmers sa Davao de Oro. Alright. So murag taas-taas ning kuan Ma'am Miriel no kay last week pa day ka na issuehan og memo as APCO sa Davao de Oro. Well, mga kaagri, dili na mo atong topic karon. Of course, ang atong topic karon mga kaagri, kining bag-ong programa sa Department of Agriculture kung asa as mapahugtan nato ang seguridad or kining ginatawag nato nga food security sa ato ang nasod. So sa tagsa nato kapanimala yung saon man nato pagtabang nga mahimong food secure ang atoang nasod. Alright, Ma'am Miriel, paki-share sa mua unsa ning National Urban and Peri-Urban Agriculture Program sa DA? Yes, we have a new program. No, actually, it's not a new program, but we are starting last 2022. So it has officially banner program of the Department of Agriculture. Last 2022. So, muna siya ginatawag ni siya National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. So, ang pinaka-main focus no sa ato ang program is nagatutok ta sa atong mga lungsod or the urban or the cities or napod tayo peri-urban, which is from transition from urban to from rural to urban. So, muna ang pinaka main beneficiary or focus sa ato ang National Urban and Peri-Urban Agriculture. So part no, there are 6 banner programs of the Department of Agriculture. So 7 na ni sila officially na ang NOPAP na itong ginatawa. Alright. It's good to know, Ma'am Miriel, no, na mention mo ang unsay kalahian sa urban and peri-urban because me myself, murag dili kay ko familiar when it comes to peri-urban. But before that, Ma'am Miriel, tama kayo nga programa because 2020 tama ba nagsugod? Yes, during pandemic. So pagkain sa masa, plant project ng Department of Agriculture. So because of this program nahimo na siyang official, gitagaan siya og pundo sa ato ang gobyerno na maka-focus jud sa backyard, urban, lungsod. So this 2022 na jud tay focus funding in support para sa atong lungsod, mapadaghan ang pagkaon sa lungsod. That's why ang province o probinsya nato di lang siya which is maka-focus na atod ang lungsod no na maka-focus maka-produce sa iyahang pagkaon. So dili na taingon na kuan na sa province ang lungsod makahatag na siya sa iyahang pagkaon sa iyahang mga constituents. Bali mo na siya nahimong opisyal kay kung recall nato mga kaagri during the pandemic grabe kalisod mo adto og merkado. Tinuod gid na so kanang mas na more than nakatong daghang kig mga plantitos and plantitas. Mas na appreciate nato nga mo produce tag atong own food. Yes, CDA nagsugod naghatag ta og mga packets of vegetable seeds, lowland vegetable seeds, mga seedlings. So muna nagsugod sila og naay mga plantita ornamentals but at the same time nagpatubo sila og pagkaon pod. So mahimo siyang
pagwapa, panindot sila panimalay, di sila makakaon po sila, no, mabusog jud sila, na sila automatic na pagkaon. So, di man sila makagawas, pwede na sila makasalad, kaya naana sila yung mga aplan kangkong, and mga tomato, mga ingana. So, makaproduce sila sa ilaha dyan. Akong tabang, during the pandemic, ang DA nagapanghatag ani na mga intervention nato. Alright, so unsa may nahimong basihan ani sa DA, Ma'am Miriel, na abay murag department order nga gipagawas ang DA kabahin sa pag-provide og igong pondo ang Department of Agriculture alang ni ini nga programa? Yes, we have the Administrative Order Series of, number 3, Series of 2022. So, kana noon, creation of National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. So, nahimo jud siyang legal or natagaan jud siya o focus ang programa, natagaan siya og funding last year 2022 and 2023, 2024. So, the funding of the Department of Agriculture under the urban is naga-increase, nagapataas. So, which is, pasabot, nahimong murag, malumpuson or successful ang atong paghatag og tabang sa ato ang mga urban farmers or mga backyard farmers sa lungsod. And nakita usab damo, Ma'am Miriel, because during mga 2 years ago, nagsabay pod mi sa ato ang sa inyong mga kaubanan sa High Value Crops Development Program, and then naka-interview mi mga ga-implement ni nga gulayan, no, somewhere in barangay Talumo. So na-interview na mo ang barangay captain dito, ingon sila more than producing food, dako daw kay tabang kay na-complement nila sa ilahang kining nutrition nga program. So far, Ma'am Miriel, inana ba po ang ato ang pathway ani NUPAP? Yes, isa sa mga initiatives, no, sa NUPAP is the gulayan sa barangay, the community garden, and also aside pa na sa gulayan sa barangay, we are also focusing in the gulayan sa paaralan, and yung mga private, like mga churches, nag-partner po taana, and also napay mga national government agency like the SWD, naatay program, no, in partner with the SWD, di lang po gulayan sa barangay. So napay mga homeowners association na nag-establish o ilahang mga community garden katong ilang mga bakanting lupa. So mga homeowners mostly is mga tiguang na ato mga partners katong naana sa balay mga women's na kalingawan na lang jud nila, no, na mag-garden, and so produce jud para sa ilahang pamilya. So isa muna ang pinakatumong jud magpagkaon para good jud sa ilahang pamilya, which is jud sila tuktaran. Okay. And nakikosab namo somewhere in Barangay Dumoy ang Rural Improvement Club sa mga kababaihan dito. TV po kayo nga nag-participate ani nga programa. And itong na-mention nimo, Ma'am Miriel, katong sa mga churches, Padre Pio's Home for Children, nakita usab namo dito na himo benepisyaryo sa inyong mga gulayan. So nin kaayo tan-awon ba nga murag ning complement siya sa uban nga programa, and unsa may ato ang panglantaw og misyon sa NUPAP, Ma'am Miriel, considering nga gusto ginato ato ang programa sa gobyerno sustainable gyud? Ang pinaka-goal jud, no, pagkaon man jud. So to meet the nutritious, ma-provide na to ang pinaka-nutritious food na available jud sila. And then dili pa magsalig sa probinsya na production, kay lungsod man tag, limited man natong area, we can produce. Because of this program, makahatag tag suporta. So kanina programa mahatag tag suporta para mag-produce jud ang lungsod or ang urban na naatay production jud, dili pa magsalig sa mga production sa mga province ing ana. So atong tudluan ang ato kay main problem ang good once na lungsod is gatas ang population. Mo jud na, no, dahang trabaho sa lungsod. So once na gataas ang population sa lungsod, gataas jud ang ato ang food demand. So ang supplies food gataas. So that's why promoting urban agriculture is pinaka the best start for the food production. Of course, the community, Ma'am Miriel. So dinhin ako sa question, Ma'am Miriel, because interested kay ko ani. Unsa bang yung kalaihan sa urban o peri-urban? Yes, pag urban, highly urbanized, which is wala na joy area for production. When we see peri-urban, transition from the rural
yung province into cities. Ah. So muna ang ato ang mga target no na isa pa na siya na pwede na itong matagaan o mga intervention. So like first class municipalities, yung mga ganyan na mga lungsod. So isa sila sa ato ang focus na beneficiaries. And also, napuday ko no na atay partnership with academe. So, natin mga state universities, kay isa po sa goal sa NUPAP is promoting mga technologies, smart technologies sa pag-agriculture. So, partnership with academe, hydroponics, establishment with hydroponics sa ato ang state universities, and sa position sa research para mas studyhan no mga other technologies sa pag-uma sa mga bagong teknolohiya sa agriculture. So, dali mo naging go beyond ta sa usual nga gardening. Yes. May kon magutag urban agriculture, murag nag-container gardening lang or nagana, but karon nga nahisgutan nimo nga nakig-partner ta to introduce also mga teknolohiya. So, dira na to, are we expecting mga hydroponics mamili ana mga teknolohiya? Yes, hydroponics, smart agriculture, controlled or IoT, Internet of Things na mga bagong technology, no? Actually, it's bago kay it's very common sa other countries. So, we are now practicing na natural na mapis na to, nagamiton siya in natural way sa farming. So, muna ang ato ang kuan na dapat naanata sa mga bagong technology, promoting bagong technology, labo na itong mga IoT na ginatawa. So, automatic na siya na pwede na kamo pislit lang dara, muhatag na siya kung nutrients sa tanong, mga inanang, ang mga hopefully goal na mahimot ang high-tech ba na agriculture. And nindot kaayo, because when they say makipart-partner ta sa academe, that's one way of encouraging our youth. Yeah. Kaya murag dili na tong the traditional of doing things, kaya ang atong mga kabatan-unan, murag mo na ilang gusto, mamerian. Oo. Kana no, isa po na, pag ang encourage yun na mo, parang po na atong mga agriculture students. Tama. Then, farmers, sila ingon na, when we say farmer, paminaw nila is hugaw, or sa ba, mugunit sila og yuta. No, like for example, yung mga high technology na lagi, no? So, naano tayo automatic karon na pili na lang kamo pislit, and then na ating mga indoor, pili ta makaproduce. Nasa sulod, indoor production, so gamit ta og smart agriculture, ingana ng mga technology. So, ongoing, no? Hopefully, na mahimot ang success o mahimot pagta sa mahimong successful like other countries. Yes. And sustainable murag. Yes. Padayon din siya. So, katong nahisgutan nato, Ma'am Miriel, because dili sa Department of Agriculture, isa gid sa ato ang mission, atong number one goal is for the food security sa atong country. Unsa ba'y nakita nato nga threat din sa food security sa nasod nga makatabang sinupap, Ma'am Miriel? Ito no, number one, pinaka-threat is gataas jud ang population. Then, highly urbanized, daghan ng pabahay, limited ang space, wala na jud tay matamnan. So, it's reality. No, the reality na siya. We are in industrial development country. In the development country. So, naga-develop jud ta. Padong jud ta dito na mupdaghan ang ato mga buildings. So, muna siya ang pinaka-challenges ra. Muna ang ato ang kung saan na to pag-produce na wala na tay area. So, that's why musulod si urban jud. So, we can introduce indoor, rooftop, gardening, na maski wala dyan kay area, still produce. Muna to mga problema na to, labaw na wala tay area or mas na mga calamity. So, we have the greenhouse. Yan. So, bali mo to ang mga strategiya na to, Ma'am Miriel, to address atong mga threat sa food security. Yes. So, na-mention mo ganina, no? Nindot kay ito, kay ganina, murag wala na ito nahisgutan kitong ingon ka nga, padulungay naman ay mga buildings, so introduce po tag rooftop gardening. Yes. Ay, nahitabo na din sa itong rehiyon. Way back, 2020, the City Agriculturist Office in partner, no, sa ating City Agriculturist Office, taas sila ni-establish na rooftop gardening. Wow. So, it's a pilot rooftop gardening, no? And then, I think, still on, nag-produce Japan, pero nanambol sila yung mga renovation sa building.
So isa na, and then naabot sa mga school, and atong mga BGMP dara sa sa Davao, they are proposing rooftop gardening. So isa na sa mga target nato sa NUPAP na mapatabangan sila to establish. So hopefully mahatagan nato sila unsaon pag-establish sa rooftop para makaproduce jud sila labaw na tong partner nato sa BGMP, mga PDLs nato. Okay. So grabe ka encompassing ang beneficiaries sa Meriel, no? Marang na-overwhelm ko karon nga sa academe, sa itong mga eskwelahan, mga religious groups, mga kabatanunan, and bisan gani, karon imong na-mention, ato ang mga jail, ato ang mga... So we have DOH. Yes, DOH is establishing indoor rooftop gardening. Wow. It's already established. So actually, it's funded po na nila, ilahan ng initiative na to promote urban agriculture sa ilahang office. So nasa sila hydroponics po dito, no? And then, kita sa NUPAP, we have project po na we will establish po sa ilahang rehabilitation sa Malagos. Wow. So, rehabilitation area na sa DOH. So, hopefully, this year, mag-establish ta o greenhouse and also the rooftop gardening. In support po sa ilahang mga mga rehabilitation person na gina-rehab nila. So, nilot kayo mo na ni gining giingon nila mga whole of nation approach nga. Yes. Nila gyud isa ka ahensya mga ka-agri but lahi nga ahensya pero one goal ra gyud. Yes. So, secure na food secure jud. So kana kung naapay gusto na other agency nila tapos sila mga livelihood project, pwede nila ta-itap sa Department of Agriculture. So, we are inviting other agency. No? So, kay naamagutay sila mga program, livelihood program na siguro they are limited funds. So, DA can support. Labaw na to kung food security ang ilang pinakatubo. No, kanindot. So, sa ato ang mga partner agencies din sa mga naggatanaw karon naminaw, comment lang mo mga suggestions ninyo. Ato ang mga pagatubagon mga ka-agri. So, kining NUPAP, of course, Madam Mirella, nakakita mga aktibidades, pero unsa may mga lahing project components ni ini? Yes, we have distribution of vegetable seeds. So, na-Japon ang seedlings, nagapanghatag taong seeds para starter kit to produce their own gulay, food, and trainings. So, trainings, para mahibawaan nila mga bagong techniques, mga bagong teknolohiya sa agriculture. So, part of this is nagahatag ta og mga training. And then, aside from that, ang training is partnership with Agricultural Training Institute. So, will technical jud ang atong mga speaker ani na nagahatag og technical labaw na sa mga technical sa hydroponics, rooftop gardening, so nga na. And also mga agricultural entrepreneurial na mga training para after so nila padulong ang ilahang mangtubot or expansion to market or makasulod ba sila sa mga partner markets na to, like SM, supermarkets, ganyan. So, part na natin mga training po din na packaging and so nag-develop sila ng mga products, mga byproducts. Kung mag-oversupply na dyan, hopefully, in under the urban na atay oversupply sa produce dato, para na atay value adding na mahimo. Yes, value adding. So, additional income. Additional income sa itong mga partners. Alright, Ma'am Miriel.